mapagpalang araw. Makinig po tayo kay NBA Director Matibag tungkol doon sa kinalebiste tsaka si Paras po, para matuto tayo, malaman natin bago paano naging ano ba yung mga kinasangkutan ng mga taong ito, ano? Ayon kay Director ng NBA Matibag. Siya yung nag-gather ng mga nung usapan na ito. May 26 pa nagsimula, nagkaroon ng meeting July 11, 15 at 26. At ang nagbanggit ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jim Paras, na siya ang magpipilas ng dasos. At meron na kasamang 4 na abogado na naghahanda ng affidavit supposed to be nung 4 na babae. So yun po yung nangyari dyan. Ganun po yung pangyayari. At sa ngayon po, ang status niyan, yung human trafficking is already been filed. That's why nakakulong pa rin po hanggang ngayon yung ating tinatawag na si Elias Ken. Yun naman pong sa kaso po ni Kong Jing Paras at Kong Libiste, sa ating iniimbestigahan dun sa issue na yan, dapat po dumalo sila nung Thursday, hindi po dumalo, nagpadala ng abogado, may sulat, at tinatawag na lang po ulit natin sila sa 11. At yesterday, yung 4 na abogado po na na-identify na involved dito sa scheme na to, sa plano na to, ay amin na po pinusapina to appear on us on Friday. Identified na po namin yung mga lawyers at we have the testimony at meron po tayo iba pang mga ebidensya. Yun po yung... Sino po yung mga 4 na abogado yun? Huwag po muna natin banggitin. Tanong niyo po kay Atty. Dino. Marunong po ba kumanta? Hindi, ako lang, hindi describe ko na lang. Malaki ito office to. Ang mga kliyente nila, mga personalities din na malalaki. Ang problema, yung 2 abogado na involved, kilala na. Ang senior partners na, actually name partners nung ano. Yung 2 naman, yun ang kawa-awa, bagong abogado. So malalaman po natin by next week. Ako po, hindi ko lang muna sila I'm giving them the opportunity. Ang question ko kay Kong Jing Paras, number 1, ang kilala nyo naman lang si Kong Jing Paras. Maaaring napapanood nyo to. At alam naman natin, napakatapang niya. Lagi bira ng bira, pati itong katabi mo, binibira ng baraki. So, bakit yun? Very ma'am siya, very quiet. So, ito lang tanong ko. Can you deny categorically na hindi mo nakausap itong Elias Ken? At wala kayong plano gawin niya nun? Yun lang yung tanong ko, kahit hindi na siya dumalo. Kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko, sa kanya at kay Kong Libiste, categorically, can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito? Yun lang po yung tanong. At ang next na question ko na doon sa mga abogado, in-engage pa kayo, sino ang nag-engage sa inyo para gawin itong trabaho na ito? Then that's the time, lalabas natin na yung mga ebidensya. Hindi po pwede yung gusto ni Atty. Tolentino at ng abogado na nagre-represent kay Congressman Libiste, na gusto nila ibigay namin yung mga affidavits at saka yung mga ebidensya para sagutin. Wala pa po tayo nung nasa investigation stage tayo eh. I've seated with 2 brilliant lawyers here. I think they will agree that is the time. Pag nandiyan na tayo sa piskalya, sasagutin nyo, pero kami case build up eh. Halimbawa po, may nangyaring patayan dito. Suspectong si Juan de la Cruz. May statement na ron. Kwento na. Tingin niyo po ba kami investigador, dapat namin ibigay yung buong kwento? Of course not. Kasi makakapagtahi sila ng story at alibay eh. Sagutin niyo muna, ano ang recollection niyo? Doon na lang muna po sa 3 basics ko na question. Sagutin niyo muna yun. At pagtapos yung sagutin yun, bibigyan namin yung affidavit of investigation, i-endorse namin sa National Prosecution Service sa DOJ for them to decide. At sigurado na mabibigyan sila ng kopya. May memorandum circular 48 po ang DOJ eh, na pag ongoing investigation, hindi kami pwedeng magbigay ng mga dokumento. So yun lang po. At ito po yung isang maganda niyan, yung nagre-represent na abogado kay Leandro Libiste, ay batang-batang abogado, 2025 pumasa, at member ng law office ng 4 na abogado. So, I think even ordinary individual will raise an alarm. At maaari, teka, red flag lang, bakit gano'n?
Bakit ganito yung dahilan ng istorya? So, yun na lang po muna yung sagot ko doon, sir. May tanong po ako dyan sa malaking law office na sinasabi nyo. Kasi po ang pamantayan nyo ng malaking law office, either nasa depensa ka o nasa prosecution. Saan pong panig nandoon yung malaking law office na yun? Sa Ortigas po. Okay. Ano po ang posibleng harapin ng mga abogadong ito? Ms. Parmen? Unang-una na yun, violation of oath yan, saka ng CPRA. Kasi pwede ka naman maghanap buhay, but for you to encourage somebody to have a false testimony to someone else, eh illegal po yun. Sigurado, baka nga dapat wag nang duman sa proseso ng disbarment, isuko na nila yung lisensya nila ng pusa. Yung pong nakuha na impormasyon sa cellphone ni alias Ken, ito po ba'y voluntary yung ibinigay o nakalikot lamang ng NBI? Voluntary po. Actually, lahat po nung record niya, voluntary. Although, yun nga, nung binibigyan niya. So, ano po siya, represented by counsel, assistant siya ng counsel on all those times. So, hindi naman po pwedeng sabihin na ginipit or what. At saka, hanggang ngayon, nakakulong po itong tao ito. Opo. Madalas po sa nababasa namin sa mga kwento at sa napapanood sa pelikula, kapag ganyang tao na nag-iingat ng numero ng malalaking tao, nilalagyan niya ng alias. Anong alias ang ilagay niya sa mga congressmen at sa mga senador? Meron po ako nakita, hindi alias mga pangalan na talaga. Pero wala po si Com Teddy rin doon. Wala po. Wait po itong kaibigan ko na to. Director, may pangalan ba kayo? Sa cellphone ni alias Ken? Hindi po ako kilala kung ano po sa opisina ko. In-interview ko po siya mismo. So actually, he is extending his apologies to the executive secretary for him to think na gawin. Hindi po niya kilala person. Gaano po karami ang nakita niyo mga VIP dun sa cellphone ng alias Ken? Hindi ko pa po na-scan siya kayo naman. Parang doon kayo na-scan. Saka hindi naman siguro krimen naman sama yung pangalan nila ron. Kaya lang, siyempre, pagdududan. Titignan ko po kung nandun yung pangalan ninyo. Sige po. Sige. Isa pang issue yung kaso ng mga so-called Maleta Boys. Ano yung development? Actually, yung development, napanood ko rin lang po na although I've been receiving feelers already that they want to talk at pakalak din ng magbigay ng statement. Pero ang sa akin lang po, masasabi ko lang, on the part of the NBI, ibig sabihin po, consistent with our findings, nung amin silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Yun po yung sinabi namin. So with what happened now na hindi na natin alam, alin yung totoo, sinabi niya ngayon na gano'n yung ginawa, it is also consistent to our findings dahil noong November pa lang hanggang kasama na ito nila Atty. Balicod at Timay Dimensyon hanggang noong February at lumalabas na mukhang tinuruan ng gagawin ng storya. So ngayon, na pinabawian, it bolstered the position of NBI, the findings of the NBI based on our investigation, na unreliable witness kasi sa ngayon po, hindi mo na alam kung ano paniniwalaan niya, hindi na rin alam ng mga apat na ito saan sila lulugan. So, yun lang naman po yung sa amin. Magdagdag lang po ako dyan, no? Kasi yung kaso po supposedly na-issue sa warrant of arrest and counsel for Congresswoman Laila de Lima there and Father Flavi, no? Yung kaso na perjury. Ito ay pinapakita right from the very start. We've already seen the pattern because Congresswoman Laila de Lima is a victim of manufactured evidence. Ibig sabihin, ito yung mga tao na incredible, nagpagamit, tinakot, nabigyan ng kung anumang reward para mag-invento ng kwento laban dito sa mga personalidad nito, ultimately because they want them to be silenced. Nakita na namin yan sa kaso ni Laila de Lima nung panahon ni Rodrigo Duterte. She was in jail for 7 years. So nung nakita namin itong pattern na ito, Tatak Duterte, no, na mag-iimbento ng mga ebidensya, manufacturing evidence, pag-abuse ng justice system, kinasuhan namin sila ng perjury kasi wala naman talagang katotohanan yung mga pinagsasabi nila laban kay Laila de Lima. Lalong-lalo na sinabi tumanggap siya ng pera, hindi man siya congresswoman ng mga panahon na yun, paano siya makikinabang sa supposed flood control scandal. No? So, it only bolsters the fact na unreliable. Nakita na rin ng korte, enough for the court to issue a warrant of arrest. Nakita ng Department of Justice yan, and prima facie evidence yan with reasonable certainty of conviction ang nakita ng Department of Justice. And nakita na rin ng korte na may probable
So ang malinaw ay itong mga supposedly ex-Marines na hindi naman Marines, no? Na dishonorably discharged para ang Armed Forces of the Philippines nagpagamit, unreliable. Ngayon ay nag-withdraw na. At again, nakita na namin yung clear pattern ng manufacturing evidence that Act Duterte ito nakita na namin. Direct, bago lumipat po sa ibang topic, gusto ko lang itanong sa inyo kung meron na ba kayong idea itong sa issue ng honey trap, kung may kinalaman ba ito sa dating senador bilang ES o may kinalaman ito sa local politics? Well, yung malinaw na sinabi ng Alliance Gen, ang statement ni Comjin Paras na magkakaharap sila, doon kung saan sila nag-meeting, ang sabi, may kinalaman to sa sa eleksyon, sa local politics sa Batangas. Tapos, may tukso pa na parang sinasabi, masamang tao to, yung mga pera sa bayan. So, yung pagkuha sa pera sa bayan, corruption, sinasabi ganun. So, it could be a combination based on that. Kasi hindi naman natin may kakaila. Primus inter pares ang ating executive secretary, the little president. So anything that will create a black eye or a stigma to the executive secretary will also be somehow affect the entire administration. Kaya yun yung tinitingnan natin ang gulo. At the presence also of the players on the other side, Congressman Libiste, Congressman Paras, at saka yung law office na ginagamit, makikita natin na there could be a bigger plan na ginagawa natin. But whatever it is, whether big or small, illegal yung ginawa nila na may kailangan pa na nagutan. Kasi kaya ako nasasabi na ito ng ganito, I think I have enough evidence to find charges against the individuals na involved dito. Itong si Alias Ken po, was this the first time na merong ganitong modus ito? Number one. Number two po, si dating senador, rector, meron ba silang ugnayan previously nitong Ken? Meron bang ganon link sila? There is no indication na gano'n based sa statement ni Ken. Saka nung si Alias Jen mismo sinabi niya, hindi ko naman po talaga kilala pa si Senator pa nga tawag Senator Ralph Recto. Alam ko lang, asawa po siya ni Governor, pinagkip na gano'n. So, walang indication. Question yung tungkol sa wala yung kung may record na si Ken Alias Ken. Actually, there is a report that parang 10 years ago, there's already a record with the National Bureau of Investigation. Nung nalaman ninyo yung mga palitan ng mensahe, gaano kalaki yung ganitong usapin ng prostitusyon? Kasi pinabanggit ko silang mga bulong-bulungan, mukhang nag-aartista daw yung tatlo. Well, may platform po, kilalang platform, ito I don't want to mention, I think mababasa niyo naman na ano doon na kasama itong mga to, yung mga personalities, no? So, medyo, yung tanong niyo naman po, if you will notice yung operations po ng NBI with human trafficking, napakarami po. Si Congressman Mike Defensor lang naman nagsasabi na siya lang yung tinatarget Pero if you will look at the records of NBI, marami po kami operation ng human trafficking because we're very strict on that one. Kaya nga kahapon, somebody sent me a photo na yung mga ano pala dyan, kilalang mga club dyan sa Quezon Avenue, they're already signifying their intention to close. Parang nagbigay na sila ng mga separation pay. And I think because of our campaign against human trafficking, so tingin ko, I consider it a success Kasi marami yung nagpaparating sa opisina ko na nag-ano na proteksyonan, wala po tayong tinatanggap na ganyan. So there is a chilling effect already on our campaign dun sa human trafficking. From the time na na-read namin yung Sikapong ATV, tapos yung mga iba-iba po maraming rate in Pasay, in Paranaque, Caloocan, pati po sa mga nearby provinces. So regularly meron po kami ganyan. Kaya tingin ko, very effective po yung campaign ng NBI against human trafficking. At ito, isa lang po dun sa mga kampanya na nagkataon, meron palang mas malaki at karugtong po na storya. Apo. Director, halimbawa, nire, yung binanggit ninyo na matawag ko doon sa nasa sinabi niyo, yung mga club ngayon, yung mga club ni Ray, yung po bang mga lalaki doon, kasama sa kinukulong?
Pagka po kayo ay identified na tumatangkilik, meron po din po liability yan. Kung ma-establish po, halimbawa, yung arresto, sinabi na itong personal na dito, siya yung kasama ko dun sa kwarto, ganito yung ginawa namin. So, dadalhin din po namin. May responsibility rin po yun. Katunayan, yung sa KTV nga po, yung meron po tayo kinasuhan doon ng mga patong, mga nagtatangkilik po. Opo. At yung pong babae, sa batas po ba sila po ay anong pananagutan o sila ay tinuturing na biktima? Sila po yung tinuturing na biktima and they will be turned over to the social worker po. So yung pong rason kung bakit dito sa so-called honey trap, walang kaso yung mga babae. Wala po silang kaso. Pero yun naman po dun sa isang istorya na yun, hindi rin po sila masasama makakasuhan doon dahil sila nga po yung nagpulgar doon sa plano. Ito po bang si alias Ken nag-signify na ng kahandaang tumestigo o magsalaysay ng katotohanan at buong katotohanan? Meron na po siyang affidavit at doon isang araw nag-issue rin ng supplemental affidavit with the assistance ng kanyang pong lawyer. At yung pong kanyang in-issue na affidavit na yan can be used na po as evidence. Sige. Looking back, Director, you appeared before the Senate Impeachment Court. How would you assess yung naging takbo ng mga ano nyo, kayong tatlo na nag-NBI? Well, yung una pong tinalakay na article of impeachment, Article 4 yata yun yung unang pinaka o the issue of great threat. Una-una, yung kay Agent Calilong, I think he was able to testify very well. Ano po, his testimony was tried to be impeached, pero consistent po. Meron din kay Agent Lotok ang dumating po sa akin. Yung sa akin, I can speak for myself na ang binubutan sa akin, hindi ko ma-recite yung Rule 132 ba yun? Wala naman po talagang makakabisado niyan. So, yung lawyer nila, binabasa rin naman yung rule. Pero, yung aking testimony, including my personality, they tried to confuse me, to impeach my testimony. Even after that testimony, ang lumabas na issue agad, meron daw kaming bahay sa Amerika, which eventually yung naglabas na vlogger, apologize because nagkamali, mistaken identity talaga. Wala mo kaming property outside of the Philippines. So, generally, kung legal yung pagbabasihan, ako po, sasabihin ko, we're able to present kung ano yung dapat na marinig on the side of the impeachment, which was bolstered by yung sa testimony ko pa. Nung tinanong ako nung defense witness, tungkol dun sabi ng tanong sa akin kung pag nahuli daw yung kinausap na assassin, kung pagpapail ulit ng kaso ng impeachment. Sabi ko, there's no need. Because yung mismo pong extradition admission ng Vice President na kumuusap siya ng mamamatay para patayin ng presidente, that already contains an impeachable offense. That is already betrayal of the Constitution. Why? Because yung kanya pong oath of office was enshrined in the sa Constitution po yung oath of office niya. Sabi niya, execute the laws and do justice to everyone. But when you think of killing somebody, that's not doing justice to everyone. That's not executing the law. That's executing the president. Yun ang gusto mo mangyari. Sa katandaan po natin, as a lawyer, I'm speaking now as a lawyer, not as a NBI director, mag-iba naman po yung threshold of evidence doon sa criminal case at saka po doon sa impeachment. So, hindi mo kailangan magkaroon ng conviction for you to say na impeachable to. As long as there's betrayal of public trust, nandun po yun. So sa akin, ano yung mga binubutas na in-amplify sa social media, yung trust rating, pinakita 57%. That is not the measure. It doesn't necessarily follow that if you are popular, you are already licensed to do an illegal act na ikukonsinti natin. Hindi po ganun yun. At saka kung mas mataas yung public trust mo, ibig sabihin, mas mataas yung betrayal of public trust dahil mataas yung tiwala sa'yo. So, mas mataas yung expectation. So, generally, I think, kung legal yung pag-uusapan natin, doon pa lang sa first article na permission ng prosecution, I think that already warrants impeachment. Pero of course, we all know that that is not how it is on the impeachment court. Hindi naman po legal lang. That is also political. That's why we will notice the way it's being done, yung conducted yung hearing, iba-iba yung direction ng pagtatanong ng ating mga senator judges. Do you think ito yung pinakamalakas na kaso against the Vice President? Palagay ko po,
ang mas malakas din sa financial eh. You have to remember, we impeach former Chief Justice Corona on the issue of Saleh, financial yan. So para sa tao, hindi mo pwede patawarin yan. And yung kay President Erap, ito yung impeachment, the reason also is the envelope, the financial din. So I think yun pa yung mas malakas eh. But the issue here on the ring thread, pwede nyo sabihin malakas because solido po yung mga ebidensya nilabas eh. I think during the cross-examination, the defense was not able to impeach or to discredit yung mga testimony po ng tatlong personality, including me when we testify. Ay, direct sa last topic na lang natin sa inyo, yung tungkol sa mag-ina, kay Senator Loren at saka kay Congressman Libiste. Anong impact ng kanilang unscheduled trip overseas doon sa nakatakda ng pag-appear nila on the basis of the subpoena issued by the Bureau? Maganda mo tinanong niya kasi may mga galing na abogado na nagko-komento. Merong isang attorney buwang, meron naman yung isang attorney nakakapiraso. So, may mga nagko-comment na bakit ko daw in-announce. Hindi ko po in-announce. It was, there was a question thrown to me by the media na nandirito po ba sa bansa ngayon si Congressman Diviste tsaka si Senator. Sabi ko, of course, because of my position, I have information that they travel. I cannot lie to the media, sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, andito sila. But the evidence will show na nag-travel po sila. Ngayon, I'm no expert. Ano ba yung opinion? I think everybody's entitled to their opinion. Para sa akin, personally, the timing is not good. Because they are being subjected to an investigation both on the Ombudsman and si Congressman Diviste, other than the Ombudsman, etong issue na to. And he traveled with the time that it was announced that he will be subpoenaed by the NBI. So hindi po maganda na pananaw na aalis ka sa gitnaan ng mga ganitong usapin. Lalo na kung mahilig kang mag-post sa social media na sinasabi mo, naiinip na ako, walang pumapasok na congressman, gusto ko mag-session na, nung naka-recess. Ngayong umaandar na yung session, bigla ka magbabiyahe. So, it defies your position in logic. Hindi mo pwedeng ganun. Ako naman, with all due respect to my commander, to Senator Lawrence, she's entitled to help break or anything. Pero, since you're asking, sa akin lang, personal ko, and you may agree or disagree with me, na hindi po siguro maganda yung timing. Opo, pero yung mga magagaling na abogado, siguro kung kasagpi nila yung nagbiyahe, sabihin, kailangan kung kalaban nila yung nagbiyahe, ako isang katerbang ba siguro yan, yung mangyayari dyan. Naalala ko na yan dahil nung may mga congressman na apparently belongs to the administration na gusto magbiyahe, sila rin yung maiingay na hindi dapat magbiyahe ang mga yan, ganyan. So, hindi po maganda I think we have to be objective. Kung panahon dapat na hindi yung personality, kundi yung actions yung titingnan natin. So, I challenge yung mga abogado na buwang sa maliliit, tanungin ko kayo, ano ba pananaw ninyo sa pagbabiyahe na yan? Tama ba? O paligtarin natin siguro, kung ang magbabiyahe siguro ay yung halimbawa, yung medyo kaalyado ng gobyerno na nasasaktan sa isang kaso,